evening po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-200 12th day ng ating share and devotion video. And today is a special day because it's January 13, 2025, ang birthday ng ating beloved tatay, which is already in heaven. And binabati ko rin ng happy birthday ang ka-birthday ng aking tatay na si Baby Athena Yesha. She is now 5 years old. And ayun, meron siyang nag-undergo siya ng treatment for her rare disease na thalassemia, and praying that God continue to heal her and to provide sa lahat ng mga medical needs niya para sa kanyang very rare na disease na thalassemia. It was inborn, and yun, minsan nawawalan siya ng oxygen. So we pray and we know that God has a special purpose for the life of Baby Athena Yesha. So bago po tayo magpasimula na ating share ng devotion video, ay huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon sa gabing ito. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa ating muli, narito na naman po kami, Panginoon, at tumudulog sa inyo at nagpapahayag na aming pasasalamat, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan, hininga at pag-iingat na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon. Bagamat hindi man namin nagawa, Panginoon, makapaghanda sa espesyal na araw na ito, Panginoon, ng kaarawan ng aming Ama, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, that our Father is happy in your paradise there in heaven, Panginoon. And soon, Panginoon, when it's time for us to leave this world, Panginoon, ay makakasama na namin siya at magiging reunited na kami sa Kanya, Panginoon. Dalangin po namin na sa aming magiging pag-aaral na ito, Panginoon, ay hindi ang aming karunungan o galing ang makita ng mga tao at mapanood, Panginoon. Ngunit kayo, Panginoon, at ang tinapos na gawa ng inyong bugtong na anak na si Jesus sa krus, ang siyang makita ng mga tao at ang inyong glory lamang, Panginoon, ang magningning, Panginoon. Ibaba niyo po ako sa pinakamababang level, Panginoon, at willing po ako na magpagamit bilang inyong instrument, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyong mabuting balita, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aking mga amo, Panginoon, na siyang patuloy na nagiging kasangkapan ninyo, Panginoon, upang ako'y merong swelduhin, Panginoon, at merong maipadala, Panginoon, sa pangtustos sa mga pangailangan, lalong higit na aking mga anak na mga nagsisipag-aral sa school, Panginoon. And we know, Lord God, that all the wisdom is that you will give to them, Panginoon, the protection, Panginoon, sa bawat biyahe nila papunta sa mga school, Panginoon, at sa mga lugar, Panginoon, na kanilang pupuntahan. Salamat po sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus sa krus, Panginoon, na pag-aalay at tiniis niya ang lahat ng sakit at hirap upang makamit lamang namin ang kalayaan na natatamasa namin sa ngayon, Panginoon. Salamat din po sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin upang aming magawa, Panginoon, ay laging sang-ayon lamang sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo ang mataas, mapapurihan sa aming laging pag-aral na ito, Panginoon. Kayo po ang siyang lumukob sa amin, Panginoon, upang sa bawat pag-aaral na ito, Panginoon, ay laging maging kalugod-lugod at masamyong handog sa inyo. Ito ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 22:19. Ito po yung nasusulat. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sabi sa message, ang tinapay naman daw ang sunod na dinampot ng Panginoong Hesus at pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad. Sinabi din niya sa mga ito na iyon ang kanyang katawan na inihandog niya para sa lahat ng tao. Dagdag pa na gawin daw lagi ang pagsasalo-salo sa hapag upang alalahanin si Jesus sa bawat oras ng pagkain. Application. At kung alam natin ang representasyon ng alak, ganoon din ang tinapay na sinisimbolo sa katawan ng Panginoong Hesus, na nabayubay, nagkasugat-sugat at naibitin sa krus para matubos tayo. Kaya marapat lang na pasalamatan at lagi nating maalala ang ginawang iyon ng Panginoon. Dahil tayong lahat ang dapat magpasan ng sarili-sarili nating krus, maipako at mamatay sa tindi ng mga kasalanan natin
Ngunit dahil mahal tayo ng Diyos, kaya mas pinili niyang ang buktong na anak na lang niya ang magsakripisyo or maisakripisyo at tinanggap naman iyon ng Panginoong Yesus ng buong puso. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Diba? So, yun na nga, pag gumagawa tayo ng communion, diba, kami sa church namin is once a month lang siya. Every first Sunday namin ginagawa ang communion. Pero yun nga, sabi, na hindi naman sa dalas or kung araw-araw nyo ba ito na ginagawa, di ba? So, kapag tayo ay kumakain at umiinom, di ba, hindi naman pwedeng kumain ka lang, di ka uminom, di ba? Kumbaga, paano ma-absorb ng katawan mo yung mga sustansya or nutrients na kailangan mo kung ikaw ay hindi iinom, di ba? At kung ikaw naman ay puro inom lang ng inom, ay wala ding laman ang sikmura mo na ibang solid food. Kaya ang mangyayari din sa iyo ay manghihina ka rin, di ba? So, kailangan balance. So, yun na nga, ang representasyon ng katawan ng ating Panginoong Yesus ay walang iba kundi ang tinapay, di ba? Na kung baga yun nga ay pinaghati-hati, di ba? Para lahat ay makakain, para lahat ay mabusog. At sa hindi alam ng mga Israelita noon na noong sila ay nasa wilderness, ay ang Panginoong Yesus siya yung mana or ang tinapay mula sa langit na bumaba sa lupa upang mapakain ang mga Israelita na umalis sa Ehipto. So, yun din ay pinapaunawa ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad na kasama niya sa banal na hapunan or sa Last Supper, di ba, na lagi daw gagawin yung pag-alaala sa kanya. So, kada umiinom tayo ng tubig or kahit anumang iniinom natin, di ba, lagi natin iisipin na yun ay ang dugo ng ating Panginoong Yesus na nabayubay sa krus, na dumanak upang sa kanyang precious blood ay tayo ay matubos, di ba? And ang representasyon naman ng tinapay ay ang kanyang katawan, na kung saan if we partake or if we choose to accept Jesus as our Lord and Savior is kasama tayo sa mga nagpartake ng tinapay na iyon, di ba? Sabi nga, ang bawat salita ng Diyos is bread of life, at ang ating Panginoong Jesus ay bread of life. Dahil the moment na tayo ay kumain, meaning we accept Jesus as our Lord and Savior, ay hindi na tayo muling magugutom pa. Yung ating espiritu, syempre, minsan bilang tao, hindi mo na masasabi na perfect ka na ang magiging paglakad mo sa Panginoon bilang tumanggap sa Kanya, bilang Diyos at tagapagligtas, ay magiging tuloy-tuloy, di ba? Sabi nga, there are many challenges, di ba? Pero at least kahit paano yung parang each little step is nagiging dahilan para ikaw ay magtagumpay sa iyong paglakad bilang anak ng ating Panginoong Diyos, diba? And ayun, so sobrang pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Diyos, na alam niya na ang tao ay may kahinaan, alam niya na ang tao ay makakagawa ng kasalanan. Kaya syempre, ang ating Panginoong Diyos din ang gumawa ng solusyon para matubos tayo sa ating mga kasalanan. At yun na yung ipadala dito sa mundo, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na nasa kanang trono ng ating Panginoong Diyos. At ayun, pag dumating na ang rapture or ang sinasabi na muling pagparito ng ating Panginoong Diyos upang kunin ang mga pinili, ay makakasama na natin ang ating Panginoon sa kanyang kaharian, di ba? And nawa, bawat isa sa atin ay mayroong crown of glory na tatanggapin dahil ginawa natin ang Great Commission ng ating Panginoon, that go therefore and make disciple of all nations. Naging isa tayong instrumento ng Panginoon para ipahayag ang kanyang mabuting balita o good news sa lahat, and na ipapakita din natin ito sa pamamagitan ng ating mga kilos, gawa at pananalita at pakikisalamuha sa ating kapwa. So, diba po ay meron kayong naunawaan sa ating devotion sa ngayon, and let us all close it into prayer para makapagpahinga na rin po ang inyong lingkod, dahil sa bawat araw ayan, tayo ay kailangan magtrabaho, and happy to serve naman tayo sa ating mga amo na talagang ibinbless tayo ni God ng mga mabubuting mga amo na
Bagamat hindi din perpekto dahil siyempre tao, minsan may mga pagkakamali ako, may mga pagkakamali rin sila. Pero kumbaga, sabi nga sa preaching ni Pastora Grace na kung ikaw ang mas nakakaunawa, mas mabuti na ikaw na lang yung mag-give way or magpatawad. And syempre, lalong higit dahil tayo ay mga anak ng Diyos, makikita sa atin yung pag-shine ng mga karakteristik at katangian ng ating Panginoong Jesus. So, let us all gather into our closing prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa muli, maraming salamat po Panginoon sa inyong mayamang salita na aming napag-aralan sa ngayon Panginoon. At tunay nga Panginoon na ang alak Panginoon na representasyon ng inyong dugo na dumanak para kami ay matubos Panginoon, at ang tinapay na ang representasyon Panginoon ay ang inyong katawan Panginoon na nagkasugat-sugat, nagkalatay-latay Panginoon, na kung sa amin at kami ang dapat makaranas Panginoon ng mga sakit, paghihirap ng kalooban Panginoon na inyong naranasan, ngunit tiniis at kinaya ninyo Panginoon, sapagkat kahit kailan ay walang kahit sino mang tao Panginoon na kayang makaabot sa kalwalatian ng inyong bugtong na anak na si Jesus Panginoon. At dalangin po namin Panginoon na nawa may natutunan ng mga nanood Panginoon na nakapakinig ng sharing ng devotion video na ito Panginoon. We pray Lord God na kayo po ang lagi naming natataas at napapapurihan sa aming ginagawang ito Panginoon, at hindi upang magmayabang lamang o magpa-impress sa mga tao Panginoon. Ngayon din po Panginoon, dinadalangin namin na lahat na may mga problemang pinansyal Panginoon, para sa mga pagpapagamot, sa trabaho, sa negosyo Panginoon, at kailangang makapagtrabaho Panginoon sa iba't ibang mga panig ng mundo Panginoon. We know Lord God that you are the God to provide Panginoon, at walang imposible sa inyo Panginoon, as long as that person is willing na Panginoon mag-pray Panginoon, at daanin din sa hard work Panginoon hanggang dumating ang inyong tamang oras na itinakda upang mangyari at maganap sa bawat isa sa amin na aming dinadalangin o pinagpe-pray Panginoon. At naman po ang mga proyekto ng mga ito, Panginoon, papapagawa ng mga school, ng mga hospital, Panginoon, ng mga clinic, Panginoon, ng mga sasakyan, Panginoon, na pandagat, panghimpapawid at panglupa, Panginoon, upang maabot, Panginoon, ang bawat mga lugar na hindi pa naabot ng inyong ebanghelyo, Panginoon. Dahil sabi nga, kapag ka naipahayag na sa lahat ng mga bansa hanggang sa kasulok-sulukan ng mundo ang tungkol sa inyo, Panginoon, ay masasabi namin nalalapit na ang inyong muling pagparito upang kunin kami, Panginoon. Dalangin namin na kami laging maging handa sa anumang mga pagdadaanan, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay makayanan namin ang buhay na ito, Panginoon. At kung oras na, Panginoon, na kami ay makakasama niyo, Panginoon, ay maging kagalakan ng bawat isa iyon, Panginoon. I pray also, Lord God, para po sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon. We know, Lord God, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon, at we rebuke all the works of sickness, Panginoon, all the work of the devil, Panginoon, na is magpahirap, Panginoon, sa inyong mga anak, Panginoon. We pray, Lord God, para sa mga lahat na may high blood pressure, Panginoon, ng mga may high cholesterol, Panginoon, at lahat ng klase ng mga sakit, Panginoon, tungkol sa katawan, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kayo ang may kakayang magpagaling in just one click, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na kung talagang ang kalooban ninyo para sa mga kakilala, mahal namin sa buhay, Panginoon, o makikilala pa lamang namin ng mga pamilya, Panginoon, na ito ay kailangan na magbalik sa inyong kaharian, Panginoon, ay kayo pa rin po ang higit nakakaalam, and we surrender it all to you, Lord God. Ngayon din po, Panginoon, dinadalangin namin lahat ng mga bansa, Panginoon, especially sa nangyari sa California or sa Los Angeles, Panginoon, na kung saan there has been a big fire, Panginoon, na hindi namin maintindihan, Panginoon, ano man ang mga ibig sabihin ng mga bagay na ito, Panginoon. Ngunit patuloy kami nagtitiwala, Panginoon, na hindi na kami iiwan ni pababayaan mo, Panginoon. Kaya maaari po kami makalapit sa inyo, maaari po kaming
dumulog sa inyo, Panginoon, naman ang aming hilingin, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos, Panginoon, nakagalakan, nabigyan at pagkalooban ang mga anak niya na nagtitiwala at lubos na nagmamahal sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa mga bawat mga bansa, Panginoon, all around the world, that there will be peace, unity, Panginoon, mula sa mga presidente, Panginoon, ng mga minister, Panginoon, naga sa pinakamababang level, Panginoon, ng bawat gobyerno, Panginoon, na pinakahigit sa lahat, Panginoon, ay magmahalan at magpatawaran, Panginoon. Kalimutan na ang lahat ng mga sakitan, mga hindi pagkakaunawaan ng bawat mga bansa, Panginoon. But your light will shine in us, Panginoon, upang sila din naman ay makatanggap ng inyong mabuting balita, Panginoon. At we pray also, Lord God, para po din sa mga kaibigan at mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, mga teachers, Panginoon, at anyone, Panginoon, that willing to learn, willing to be trained, Panginoon, at ready for sa lahat ng mga open things, Panginoon, na dapat matutunan, Panginoon, ay ipagkaloob niyo po nawa sa amin, Panginoon. At dinadalangin din po namin, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, ay lagi niyo kaming samahan, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ang inyong pagsama, Panginoon, ay tunay na walang hanggan, Panginoon. Dahil bago pa man kami mabuo sa sinapupunan ng aming pamilya, ay kilalang kilala niyo na po kami, Panginoon. Kaya naman po, walang kaming maililihim sa inyo, Panginoon. Alam at nakikita ninyo, Panginoon, ang bawat hangarin ng aming puso, Panginoon. Bawat hangarin ng aming isip, Panginoon, upang mapapurihan at madakila kayo, Panginoon. We also pray, Lord God, na sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay ilayo niyo po kami bilang mga OFW sa lahat ng kapamakan, Panginoon, sa lahat ng mga sakit, Panginoon, na maaaring maranasan, Panginoon. At bagkus, Panginoon, ang gagawin niyo rin po sa amin ay mas lalo niyo po kami pagyayamanin, Panginoon, ang lahat ng mga pangarap namin, Panginoon, bagamat hindi na ito natupad, Panginoon, ay alam po namin at naniniwala kami, Panginoon, na may best plan kayo para sa amin, Panginoon. Muli, alam po namin, Panginoon, na kayo ang magpo-provide sa lahat ng mga pangailangan ng aming pamilya, Panginoon. Kami lamang ay mga instrumento ninyo, Panginoon, upang maabot sila, Panginoon, at mas magkaunawaan ang bawat isa, Panginoon. Kayo po ang Diyos na pinupuri at dinadakila namin sa bawat araw, Panginoon. At wala na po kami mahihiling pa sapagkat ikaw ay laging sapat na sa aming buhay, Panginoon. At muli, ako may mga nakalimutan pa man po ako na ipag-pray, Panginoon. Kayo na po ang bahalang magdagdag nito, Panginoon. Basta importante po, Panginoon, ay pinagamit namin, Panginoon, ang inyong pinagkaloob sa amin in a good way. Muli, ibinabalik ko po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless, and thank you po sa lahat na magbumati para sa birthday ng aking tatay. Love you all. Mwah! Bye!